9. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 2 ng buwan ng Hunyo. Pagbasa ng sakdal kina Senator Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bunoan, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Pagharap sa Senado ng 18 Marines na tinaguriang Maleta Boys tuloy sa Huwebes, June 4, 2026. Grupong Bantay at Senado inilunsad para tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Posibilidad na nasa Davao si Senator Ronald Bato de la Rosa hindi inaalis ng NBI. National Bureau of Investigation kinasuhan si Congressman Kiko Miao Barsaga sa House Ethics Committee. Abay kasong kriminal inihahanda rin laban sa kanya. Balita online na ipinagpaliban ng barangay at SK elections tinawag ng COMELEC na fake news. Pangulong Bongbong Marcos binisita ang Brigada Eskwela San Nabotas. Kahandaan sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Pinatitiyak ng Pangulo sa Department of Education. Mga namatay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na itala sa 20 ayon yan sa BFP Central Luzon. Mga mangingisda sa Quezon Province abay nakabingwit ng package na may lamang cocaine na nagkakahalaga ng 5 milyon. Visayas Grid nasa yellow alert ng 6 na oras hanggang mamayang gabi. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang arraignment o pagbasa ng demanda laban kina Senator Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na high blood na naman. Ayon sa Sandigan Bayan, sa June 4, sa Huwebes sa oras na 1:30 ng hapon, gagawin ang arraignment. Sa panig ni Senator Jingo Estrada, hiniling nila sa korte na tapusin o resolbahin muna ang kanyang motion katulad ng omnibus motion, tukwas at reinvestigation. Habang health reasons naman ang ipinupunta ng panig ni Bunoan dahil sa naging mataas na blood pressure. Kahapon sumuko ang dalawa sa mga otoridad na naharap sa kasong graft o plunder sa manoy kickback mula sa manumalyang flood control projects. Samantala, hindi sumuko kundi inaresto. Ito ang nilinaw ng Malacanang matapos ilabas ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kahapon laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Yusek Claire Castro, hindi sumuko si Estrada dahil nauna nang isilbi ang arrest warrant bago nito sabihin na susuko siya sa mga otoridad. Iginiit din ni Castro na aarestuhin na si Estrada, ngunit humingi ang senador ng pagkakataon na makapagbigay ng pahayag sa media. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro.
Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magvo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Rimulya, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. Samantala, ikinulong na sa General Population Area ng Quezon City Jail sa payata sa Quezon City si Senator Jinggoy Estrada. Ito ay bilang pagsunod sa patakaran ng BJMP facility para sa mga bagong pasok na persons deprived of liberty o PDL. Ayon sa report ng BJMP, kasama na ngayon ni Senator Jinggoy ang tatlo pa nitong co-accused na mga opisyales ng Department of Public Works and Highways na si Engineer Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Batay sa patakaran ng New Quezon City Jail, 1 linggo o 7 araw na mananatili muna sa General Population Area ang isang bagong pasok na preso bago italaga sa kanilang mga selda. Samantala, nagpalipas ng magdamag sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na co-accused ni Senator Jinggoy Estrada. Inadmit sa ospital sa Camp Crame ang dating kalihim dahil sa mataas na blood pressure na umabot sa 192/100 nang ito ay sumuko sa CIDG National Capital Region. Sa hiwalay na pahayag ng tagapagsalita ng BJMP na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, nasa hospital arrest pa si Bonoan. Samantala, sa panig naman ng Sandigan Bayan, haharap sa arraignment at pre-trial sa kasong graft si Senator Estrada at Bonoan ngayong araw. Kaugnay pa rin ito ng kasong paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Republic o Republic Act 3019 na may kinalaman sa 573 milyong piso na umunoy kickback sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Stable na at fit to stand trial si dating DPWH Secretary Manny Bonoan nang ilabas sa PNP General Headquarters sa Campo Crame. Batay sa assessment ng PNP General Hospital Chief Colonel Cleto Manongas, ito'y matapos isang araw sa hospital arrest ang dating kalihim. Normal na ang blood pressure ni Bonoan sa 120/70 at wala naman ibang idinadaing o naobserbahang sintomas. Sa statement naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nabatid na batay sa kanilang health service, coherent at oriented ang akusado sa plunder. 1:23 ng hapon tuloy ang na-discharge ang dating DPWH Secretary matapos magdamag na na-confine sa ospital dahil sa kanyang hypertension. Pagsuko sa CIDG NCR Field Unit kahapon, abay biglang sumipa sa 192/100 ang blood pressure ng dating kalihim, kaya napilitan silang isugo dito sa ospital ng Campo Crame. Sabi ni Manongas, binigyan lang nila ang sekretary
ng clonidine o clonidine bukod sa kanyang iniinom na maintenance medicine. Samantala, laban bawi ang Senate Blue Ribbon Committee sa imbitasyon nito sa 18 dating sundalo na tinawag na Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico. Ito ay matapos bawiin kahapon ang imbitasyon sa kanila na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa araw ng Huwebes, Hunyo 4, pero ngayong araw ng Martes lamang ay nagbago na naman ang kanilang isip at sinabing tuloy na ang paghaharap sa Senado ng Maleta Boys. Ito ang kinumpirma ni Attorney Levito Baligod sa kanyang social media account. Nauna silang pinadalhan ng imbitasyon ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit binawi din ito kagabi. Ngunit ngayong hapon ay muli itong nakatanggap ng imbitasyon at ang kailangan lamang ay magsumite ang 18 dating sundalo ng affidavit hanggang bukas. Umapila naman si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kapwa-kongresista o kapwa mababata sa Senado na magtrabaho na at gawin ang kanilang tungkulin. Ayon kay Congressman Ortega, hanggang bukas na lamang ang sesyon bago ang sinadya adjournment ng 2 kapulungan ng Kongreso. Bukod sa mga priority bills na nakabinbin, dapat ang pinaghandaan ng Senado ay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi ni Ortega, mahalaga ang papel ng Senate Impeachment Court dahil sila ang hahatol kung mapapatalsik o mananatili sa tungkulin ang Vice Presidente. Natin si Congressman Paulo Ortega. Ganun po yung nangyayari. Siyempre gusto namin mag-session po sila saka matuloy po yung business kasi kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nanonood po, nag-observe. So, it's best na matuloy po itong, lalo po yung sa pag-reorganize din nila kasi kakashift po yung leadership. Kaugnay ng balitang yan, pinababalik na sa sesyon ng minority bloc ang Senate majority dahil marami pa silang dapat trabahuhin sa nalalabing 2 araw ng kanilang sesyon. Ayon sa mga miyembro ng minority, walang kinalaman sa independence ng Senado ang pag-aresto kay Jinggoy kahapon, kundi bahagi lamang ito ng paggulong ng katarungan. Kaya hindi ito maaring gawing katwiran para hindi dumalo sa sesyon. Sabi nila Senator J.V. Ejercito at Mig Zubiri, maliban sa mga nakabinbin pang panukalang batas, kasama dapat na mabuo na ang mga miyembro ng Commission on Appointment dahil maraming matataas na opisyal ng AFP ang naantala ang kanilang pagiging general o promosyon kung hindi sila maisasalang sa CA. Ako, isusumpa sila ng mga opisyal na ito, kanilang pamilya. Baka markahan sila. At eto nga, nakabinbin ang confirmation at promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines dahil nga sa kawalan ng quorum dahil sa away ng mga senador sa minorya at mayorya. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Padilla, hawak na apektadong officers ang liderato sa ilang bagong unit ng militar. Pero tinakaman ni Padilla na magiging nanapartisan ang AFP na handa naman sa kanilang istruktura anuman ang maging hatol ng iba ahensya ng pamahalaan. Narito si Colonel Francel Padilla. Ito po affected yung mga bagong units na na-create for the AFP. So, 5 po itong affected na generals na to in different capacities and in different ranks. We'll have everything still business as usual. So, meron po tayo dyan in acting capacity or for anything po that the AFP will mandate. Sa iba
Ibang balita, binuo ang Bantay Senado para matiyak na patas at naaayon sa batas ang magiging impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Bantay Senado Convener and Spokesperson Professor Cleve Argilles na hakbang din ito para mapalapit at mapaliwanag sa publiko ang proseso at kaganapan sa impeachment. Narito ang bahagi ng panayam kay Professor Argilles. Pero mahalaga po doon dahil magkakaroon ng mga legal jargon, mga abogado po yan na magtatalo-talo sa panahon ng impeachment trial. Maglalabas din po kami ng mga pinadaling summary, pinadaling pagsusuri kung ano po yung nangyari doon sa araw ng trial na yon na mas mailalapit yung buong impeachment trial doon sa publiko. Paliwanag ni Argilles na kaya Bantay Senado sa halip na impeachment watch. Ang pangalan ng kanilang grupo ay dahil sa mga naging kaganapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Posibleng anyang magpatuloy pa ang Bantay Senado pagkatapos ng impeachment para matiyak ng publiko na magtatrabaho na para sa bayan ang mga senador. Naritong muli si Professor Argilles. Talaga ang originally ang naisip po noong ating mga yung volunteers network ay baka dapat impeachment watch, pero dahil din dun sa tinatakbo ng Senado, may layunin na din na baka pagkatapos po nung trial ay kung gusto pa po nung ating mga volunteer citizen observers ay maaari po talagang mag-focus na din sa pagbabantay dun sa Senado. Mukha po kasing sa ating pong mga kakulitan ng ating mga senador ay kailangan po ata na lang bantayan para gampanan po yung kanilang trabaho, no? Mas maganda kung si Vice President Sara Duterte Carpio mismo ang magpapaliwanag sa impeachment trial imbes na idaan sa technicalities ang pagbasura sa reklamo laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad. Sinabi ni Castro na mas mainam kung magagawang magpaliwanag ni VP Sara sa pagsagot sa mga akusasyon imbes na idaan sa technicalities. Makabubuti rin umano sa Vice Presidente kung malinis nito ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ebidensyang mailalatag sa impeachment trial. Narito si Yusek Claire Castro. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. Samantala, tinawag na pambobola sa taong bayan na naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, natatakot si Duterte na harapin ang katotohanan tulad ni Senator Bato de la Rosa. Anya, hindi pa naman nagsisimula ang impeachment ay pinapadismiss na agad ito ng kampo ni Duterte. Sa panig naman ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, inulit lamang umano ni Duterte ang kanyang sagot sa articles of impeachment mula sa dati umano nitong non-answer sa House Committee on Justice. Paliwanag ni Ridon, wala umanong naging sagot ang Vice Presidente sa naging pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ginawa nila ang pahayag matapos matanggap ng prosekusyon ang kopya ng reply ni VP Sara na isinumite kahapon kung saan inapela nilang i-dismiss ang paglilitis. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Abay si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, kinasuhan ng NBI sa House Ethics Committee at meron pang inihandang criminal case. Pangulong Bongbong Marcos binisita naman ang Brigada Eskwela San Navotas at pinatitiyak sa DepEd ang kahandaan sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Samantala, mga namatay sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga ay umabot na sa 20. At mga mangingisda naman sa Quezon abay nakabingwit ng cocaine
package ng cocaine na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Standby sa ating mga reports. Standby. Let Narciso mula sa Malacanang, Raymond Dadpaas mula sa Senado, Milik Kirigunan mula sa Kamara at Edniel Parosa mula naman sa Campo Crame. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Guy. Abay Kuyang Larry Francisco, mainit na naman. Aloha. Oras, alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue. Mga ICT, Pinoy na kaso, dayuhan ang huhuri. Metro Manila, as you can see, hanggang ngayon ang daming nagrarally. Bangayan ng 13-11, nag-aagawan ng majority. From the north, merong ibang party, hati-hati ang nagrarally. May sumigaw Sara Duterte, meron din sumuporta kay Leni. May naninigan sa Pangulong Marcos, ngunit marami rin bumabatikos. Ginulo nga ba ang bayan upang ang flood control malimutan? Oras, Miss Thea. Shock naman ako dyan sa version na yan, Lakay. Alas 4:38 ng hapon. Ayan. Ginagawa nila ng katatawanan na ating mga kababayan ng mga
nangyayari ngayon sa ating bansa. Samantala, bago ang mga reports, si Standby Raymond at Paa, si Standby Let, si Standby Manang Milky Rigunan. Mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, sino ang maswerteng natawagan ni Kring Kring Misteya? Hindi Piatos ang last name niya, Lakay. Anong pangalan? Mary Grace Malihan. Akala ko Mary Grace Purusato. Ayan. Nang Tayabas, Quezon. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, Ate Mary Grace. Ayan, simple lamang po ang aming tanong. Sino ang Vice Presidente ng Pilipinas? Marcos po. Ay, hindi po. Vice Presidente, ate. Ay. Naku. Five, Hindi alam si 4, Vice President. 3, Ayan, babae ang Vice Presidente, ate. Sara po. Sara Duterte po. Ayun, kala ko. Sara Marcos. Congratulations, Ate Mary Grace Malihan ng Tayabas sa Quezon. At bago natin balikan ang mga reports, babati nga muna tayo ng happy birthday. Baka di natin mabati ito, ha? Ayan, si Ateng Bea Redoblado Kalimbahin. Binabati ni Kuyang Ryan Soler Kalimbahin. At happy birthday din kay Kuyang Colonel Jun Arias. Binabati naman ni Ateng Fatima. Sa Amba Celebration Nobs. At happy birthday din kay Ateng Juan Carlos Brillantes, ang Chief ng Container Division ng Port of Manila ng Bureau of Customs. Binabati ni Kuyang General James Brillantes. At happy birthday din kay Jeneline Fernandez mula kay Papa Wilson at Tita Emma at Kuya Jason. At happy birthday din at happy retirement. Naku, malungkot naman sa ito. Kay Jail Senior Superintendent Romel Castro. Pagbati mula kay Mrs. Marilyn Castro at si Red Castro at mula kay Romel Fuertes. Update sa Senado matapos si boycott ng majority bloc ang sesyon ngayong hapon. Pinatay din ba ang aircon? Ayan. Hindi na pinagbuksan wala pa rin bang wifi? Ano ba yan? Nanawagan ang minorya kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign. Papayag bang mag-resign si Alan Peter Cayetano? Mukhang wala sa bokabularyo niya ito. Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in. Raymond. Bago yan na Mayor todo depensa si Senate President Alan Peter Cayetano sa kawalan muli ng sesyon sa araw na ito matapos nilang i-boycott sa ikalawang pagkakataon. Sa kanyang FB Live ngayong hapon, sinabi ni Cayetano na illegal ang kanilang ginagawa sa mayorya. Sabi ni Cayetano, parang nila ito pang hindi maagaw sa kanilang hanay ang chairmanship ng mga komite at matuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa araw ng Webes. Paliwanag ng Pangulo ng Senado kung ginamit naman na sa minority ang walkout para hindi maamyendahan ang rules, hindi sila masisi ngayon sa majority sa hindi pagdalo ng sesyon. Kasunod nito ay nagpulong ang mga miyembro ng Solid Block 11 at sa kanilang pagbalik sa Senate Session Hall ay nag-issue sila ng joint statement. Binasa ni Senador Erwin Tulfo ang kanilang statement at hiniling ang resignation ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa paglabag sa rules at hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin. Narito yung bahagi ng pagbasa kanina ni Senador Erwin Tulfo. Nakamute yata si Senator Tulfo. Ayan, RHTV, walang audio. Ayan, nakamute. Ba't parang sign language yan? RHTV. Meron na po ba sa kanila? We're appealing to them. Wala lang si Alan Peter. Lahat, ibita namin. Sumalit kayo sa amin.
Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Meron na po ba sa majority ang nagsabi? Nako, iba ang pumasok na video. Sabi ko na nga ba. Okay, so ano nga sabi ni Senator Idol Raffy Tulfo? Hindi, si Erwin. Si Erwin ba yun? Erwin. Si Raffy yung ayan na, take 2 RHTV, please. Mukhang Isa pa lakay. Isa pa. Mukhang inaantok yung mga taga RHTV. Ayan. Miss Rita. Ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of Block 11 na binasa ni Senator Erwin Tulfo. Ang sabi naman ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, kung matapang daw si Senator Alan Peter Cayetano, pumunta siya sa plenary bukas at doon na ibulala sa kanyang sinasabi. Otherwise, duwag ka, sabi ni Senator Raffy Tulfo. At lahat daw ng membro ng Senate may majority ay imbitado na sumali sa kanilang grupo. Pero si Senate President Alan Peter Cayetano, stay put lang dyan. Sabi niya yung si Senator Raffy Tulfo. Madiin yung mga pahayag nitong mga miyembro ng Solid Block 11 sa kanilang pagharap kanina para pasinungalingan o kanilang himukin yung mga kasamahan na nagmamahal pa rin sa Senado na umanib na sa kanilang grupo dahil sobra-sobra na ang nangyayari. Mayor, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian kanina, 25 million a day ang gastos daw para ng Senado. Para lang sa operation ay walang napapakinabangan na nasasayang dahil sa mga dito. Waste of people's money. Mga kaganapan dito. So kanina, hindi dumating yung mga taga-majority na wala ang sesyon. Nagtulog yung Solid Block 11, ito yung minority na grupo ni Senator Tito Soto, at saka sila bumalik, nag-issue ng ng joint statement sa harap ng media sa mismong Senate plenary. Sabi nga Raymond ni Senator Lito Lapid, what a waste of money. Ayan. Pero in English ko na lang yun. Ang Tagalog, ang sayang laking pera. pagsasayang ng pera ng bayan. Madaling maglustay pag hindi sa'yo talaga lakay eh. Ayan. Akala ko sabi ni Senator Idol Raffy, gusto niya, square na lang kami. Mano-imano? Ayan. Kasi ang punto lang nila doon kanina kasi walang session pero yung kanyang mga statement pinadadaan sa social media. Yun yung kanilang kino-question. Kaya dapat, sabi nila, kung matapang, dito ka sa plenary. Hindi sa social media nagbibigay ng pahayag. Tama nga naman. At saka nasa majority sila. Sila mas majority, absent lahat sa Senado ngayon? Ang sabi nga ni Senator Ping, Senator Alan daw ang nagsabi na sa kanilang mga kasamahan na wag lang pumunta dito sa session hall. Mag-resign na nga sila kung ayaw pumasok, ayaw magtrabaho. Ayaw pala magtrabaho. Anong gagawin? Tambay-tambay? Sinuswelduhan sila ng bayan. Inamin naman niya doon sa kanyang FB Live kanina, Mayor, na paraan daw nila ito para maprotektahan yung mga committee na aagawin sa kanila ng minority. Para matuloy lang yung hearing ng Senate Blue Ribbon sa araw ng Huwebes.
Lang ya, ano ha? So, personal. So, sila ang sa Huwebes naman, kung kailan wala ng sesyon, sila ang attend ng sesyon. Maghihiring. Magpe-present. Sila yung nandun sa Senate Blue Ribbon Committee dahil hanggang ngayon may kino-question pa ngayon mga nalista-listang pangalan doon dahil di ba dapat ini-elect sa plenary yan sabi ng mga ilang minority members na nalista doon basta na lang nalista hindi naman sila na-elect sa plenary kaya kanilang kino-question nila questionable pa rin yung bagong Senate Blue Ribbon Committee membership ito yung palang tatlo pala yung generals mayor na sinasabi na malalampasan ng birthday kung sakasakali. Hindi nga lang ibinibigay yung mga pangalan dahil nga huwag na basta binanggit lang sa atin ay at least daw 3 generals kapag hindi na confirm bago mag-break itong session within this week ay hindi na nila makukuha yung kanilang promotion na mayor. Ano ba yan? Tama yung naniniwala ako dun sa sinasabi ni former Senate President Coco Pimentel na si Senate President Alan Peter Cayetano ay merong extreme personality. Extreme. Talaga naman ha? Ano ba naman itong nangyayari? So walang session ngayon. Tenga ang Senado, Raymond. Wala na. Dahil nga naghintay sila from 3 o'clock, yung solid 11, naghintay. Nung walang dumating, pinasabi na daw ni yung Senate Secretary si Attorney Jose Montales kay Senator Tito Soto na nagpasabi na si SP na walang darating na majority. Kaya sila umakyat na kanila at nagtulong bago sila bumalik para mag-issue ng statement. Pero ngayon, uwian na. Mayor, uwian na. Dahil na wala nang... Pero last session bukas. Bukas dapat may session pa, last day, di ba? Anong mangyayari bukas? Ang sabi nga yun ang ating antabayanan, Mayor, dahil kung sabi ni Senator Ping Lacson, under the rules daw, kapag hindi magpe-preside yung Senate President, pwede yung Senate President pro tempore, kung hindi pa rin mag-preside, yung majority leader, kung ayaw ng majority leader, yung mga deputy majority leader pwedeng mag-preside sa sa session para lang matuloy. At lalo na kung meron na silang quorum. Ayan. Bakit? May papasok na sa oblo bukas? Meron na naman? May panibago ba? Hindi, kailangan daw mo may pasok sa oblo bago magkaroon ng majority, maging majority ang minority. Magkabaliktaran lakay. Hindi, baka may tatawid, Mayor. May tatawid na. So bukas na ang tawid. Bakit ito tatawid? Di ba ganun yung ginagawa kapag lakay? Tawiran. Sige, nakakahiya ang Senado ngayon. Ay, nako. Pwede ba sila ipatawag ng presidente? Which reminds me, Lakay, pinagpatayan ba ulit ng internet at saka kuryente this afternoon? May kuryente ba o may wifi ba ngayon dyan sa Senado, Raymond? Meron. Maginaw nga kanina doon sa plenary dahil maginaw. Okay. At least hindi na pinagpatayan na yun. Itinatanggi nila, Mayor, naglabas sila ng report kanina na itinatanggi na intentional na tinanggalan ng aircon at saka internet. Nagkaroon lang daw ng malfunctioning pero bumalik naman daw sa full operation. Ayan. Alam mo, nakakaya na ang Senado. Sa bagay nung una, may mga nakakatawa din pangyayari. Itinatago yung maze. Alam mo yung maze ba ang tawag dyan, Raymond? Nung time yata ni na Senate President Ernesto Maceda at Senator Neptali Gonzales ba yun? Yan yung nagawan sa majority naman nun. Kaya itinakas yung maze. Pagka wala yung maze, hindi makapag-start ng session. Ayan. Kay Boss Jimmy Policarpio. Alam na. Siya ba nagtakbo ng maze? Sino ba ang Senate President? Si Manong Ernie Maceda ba o si Neptali Gonzales?
Baby Basta pa ako alam nun. ko sila mayor yung nag-agawan. Nag-agawan. At hindi yan itinakbo, itinago pala. Ay, tinago. Buti hindi ginuya. Ano ba naman? Okay nga, Rud. Ayan, natatawa na lang tayo sa mga senador. Dapat, ayan, may panawagan dito, buwagin na lang ang Senado. Ayan, kakahiya. Okay, so, yan muna ang kaganapan na Mayor, pangalawang araw, walang sesyon muli dito sa Senado at yan ang ating antabayan bukas dahil supposedly ito yung huling-huling sesyon ng regular session para ngayong bahaging ito dahil magsisinid adjournment na at ang kanilang balik after this week sa buwan na ng Hulyo. Ito si RH 28, Raymond the Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Tama ba, Raymond? Ang balik nila ay sa araw mismo ng SONA ng Pangulong Marcos sa last Monday ba ng July. Ayan. Tanong natin kay Manang Milky. Ayan, okay, report mo na sa Malacanang, Miss Thea. Malacanang dismayado sa nangyayari sa Senado. I-detail mo balitang yan. RH 14, Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Thea Lakay, iginiit ng Malacanang na apektado ang paumbayan at ang ekonomiya sa ingay at gulo sa Senado. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na partikular na may epekto ang mga nangyayari sa Senado sa pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas. Kahapon ay hindi nagkaroon ng sesyon ng Senado matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Castro, bagamat walang masamang samahan o ihatid ang kaibigan, hindi naman kailangang talikuran ang sariling mandato dahil lang dito. Narito si Jose Castro. Alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Mayroon na lamang 2 araw bago ang Senate adjournment ng first regular session ng 20th Congress. Pagkatapos nito ay sa Hulyo na muling magbubukas ang sesyon ng mga mambabatas kasabay ng SONA ng Pangulo. Matatanda ang mayroong higit 20 priority bills na inaprubahan si Pangulong Marcos sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Kabilang dito ang mga panukalang Anti-Political Dynasty Law, Independent People's Commission Act, Travel Tax Abolition at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Ito si Let Narciso para sa DZ. Yes, okay? Although na may separation of powers ang executive, legislature at judiciary, di ba pwedeng ipatawag ng presidente bilang ama ng bayan ang mga senador? Ayan. Laki-laki, paano mo ipatawag? May panawagan niya si Senate President Cayetano na para sa Senate independence. Nasabi ni Jose Castro kanina independence from what? Saan ba nakikialam ang presidente sa kanila? So, yun, Lakay. So, pinangunahan na pala. Ayan. Madinabit kayat. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Nasaan ang ating mga statesmen? Samantala, question ng quorum, dapat maresolba na ng Senado bago magsimula ang impeachment trial. Sino naman ang may sabi niyan? Aris number 12, Manang Milky Rigunan. Please come in, Milky. Lakay at Thea, hindi na kailangan patagalin pa ng Senado ang kanilang hindi pagkakaunawaan dahil marami silang trabaho na dapat gampanan. Nakiisa si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga House Prosecutor, sa panawagan na itigil na ang nakadidismayang performance ngayon ng Senado. Umaasa si Ridon na bago magsimula ang impeachment trial, maayos na mga hindi pagkakaunawaan ng mga senador, lalo na sa usapin ng quorum. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon. It's for them to resolve as an independent institution. Pero meron din po kasi real impact ko. Ito pong absence of quorum to conduct business. Doon po sa Senate Impeachment Court. Kasi for the Senate Impeachment Court to convene, quorum is required. So hopefully, when we get to the trial proper itself, the question of quorum will be resolved
by the Senate as a body, both by the majority and the minority. Samantala, sinabi ni Ridon sa susunod na linggo, nagsusumite ng reply si House League Prosecutor Trevin Luispo sa isinumiting tugon ni VP Sara. Ayon kay Ridon, naniniwala sila na hindi na mahikwestiyon ang articles of impeachment dahil hindi aabot sa Senado ang mareklamo laban sa Vice Presidente kung relevant pa rin ang kwestiyon ng constitutional jurisdiction. Ako si Neil Craig Nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Dumako tayo sa report ni Tina Nolasco. Department of Justice natanggap na ang referral ng PCO hinggil sa mga pekeng social media post tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Idetalye mo balitang yan, RH9, Tina Nolasco. Tina. Miss Thea, kinumpirma nga ng Department of Justice sa DOJ na natanggap na nito ang referral ng Presidential Communication Office sa PCO kaugnay sa mga social media posts na nagpakalat ng misinformation hinggil sa Supreme Court ruling na umano'y nagpatigil sa anumang pag-aresto o pagsuko kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o anumang foreign entity. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap na nila ito noong Lunes, June 1 at i-refer ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basihan. Nabatid na base sa referral ng PCO Anti-Fake News Desk, tinukoy nito ang Kachismays, Book TVs, Chris Lademora at Lenny Quiz Linis Kirong na nagpakalat ng fake news. Bunso dito posibleng kumaharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act ang mga nasa likod ng naturang Facebook account. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. Samantala, hinalang tinutulungan umano ni dating PNP Chief Albayalde sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Bine-verify naman ng NBI. RS15 Giselle Ricafort, please come in. Nakayang bine-verify ng National Death Investigation yung mga claim na piling-piling ang di umano magtago ni dating PNP Chief Oscar Albayalde si Senator Bato de la Rosa. Sa pagkatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Atty. Marvin Matibag na karating sa kanila yung claim pero kailangan pa rin nila yan na isalang sa validation. Kasama si Albayalde sa mga pinangalanan ng International Criminal Court na perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs na nakalipas na administrasyon. Yung dinalaan ni Matibag yung mga tumutulong ni La Rosa upang makailang sa pananagutan dahil makaharap sila sa mga asunto kagaya ng obstruction of justice at harboring sa isang kriminal. Umapila rin siya sa ating mga kababayan, inuso sa mga otoridad sakaling maispatan yung ICC wanted senator. Naniniwala ang Bureau na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa at mauhuli rin siya ng mga otoridad sa launan. Patuloy yung investigasyon ng NBI tungkol sa naging pagtakat ni Bato sa Senado, umaga noong 14 at 15 yung mga tumulong sa senadora. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dating DPWH Secretary Bonoan Balicampo krame na. Idetalye mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Pasado alas 4 ng hapon o bandang alas 4 ng hapon, bumalik dito sa loob ng Camp Crame si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Sakay ng ambulansya kasama ang police escort at mga tauhan ng CIDG. Diretsyong convoy sa PNP General Hospital. Kasunod yan ang pagpapaliban ng Sandigan Bayan sa pagpasa ng sakdal kina Bonoan, Senator Jinggoy Estrada at 3 iba pa dahil sa umanay plunder na may kaugnayan sa flood control scandal. Sa report mula sa anti-graft court, tumaas na naman ang blood pressure ni Bonoan, 160/90. Kaiba sa normal at stable na niyang kondisyon sana paglabas ng PNP headquarters kaninang 23 ng hapon. Umirit si Bonoan sa korte na magpa-hospital arrest dahil sa kanyang hypertension at diabetes. Pero kung pahayag ng PNP Health Service ang susundan, lumalabas sa kanilang assessment na coherent at oriented naman ang akusado. Wala rin siyang naranasang sakit sa ulo at pagkahilo noong hindi pa inilalabas ng Camp Crame kanina. Sa ngayon ay naghihintay ang mga tauhan ng media at ang public of course kung ano ba yung latest doon sa sitwasyong pangkalusugan ng dating DPWH Secretary.
Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Talagang parating tumataas ang high blood ni Secretary Manny Bonoan. At ayon sa ating bubit sa Senado, Ms. Teya, yun daw ginagawa ni na Senate President Alan Peter kahit na hindi dumalo sa sesyon ngayon. Ito isang strategy. Ayan, strategy. Nako. Ayan. Para daw wala nang makahirit ng palitan sa liderato ng Senado para mahawakan nila ang impeachment trial ni VP Sara. At naghaya naman ng resolution si Senator Amy Marcos na naglalayong imbestigahan ang $10 million na pledge sa donation ng Pilipinas sa World Health Organization sa pamagitan ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Kinwestiyon ng presidential sister kung mas mahalaga ba ang paglalaan ng napakalaking halaga sa WHO kesa sa mga ospital at health facilities na pakikinabangan ng mga Pilipino. Ayon kay Senator Amy Marcos, nananatiling mabigat ang problema ng bansa sa sistema ng pangkalusugan. Kabilang na ang bilyong pisong utang ng PhilHealth sa DOH hospitals, habang umaabot na rin ng 18.9 trilyon ang kabuang utang. Sinabi pa ng senador na bagamat mahalaga ang pagtulungan sa mga pandaigdigang institusyon ay dapat busisiin kung ang naturang donasyon ay legal, maayos at napapanahon. Una nang napaulat ang ginawang pledge ni Secretary Herbosa noong October 2024 sa sesyon ng World Health Organization Western Pacific Regional Committee at nakatakdang ilaan para sa WHO investment round ng kanilang mga programa. At hindi lang yan, nangako pa ang napakagaling na health secretary na bibigyan daw, magtatayo daw ng tanggapan ng WHO dito sa Pilipinas, dyan sa BGC. Ang yaman niya, kala niya, parang pera lang. Afford niya. Diyos ko, Mr. President, ano bang klaseng opisyal ito? Cabinet Secretary, ha? Abay, pin in the... Diba, sibakin na yan? Madam First Lady, kayo pinagmamalaki nito. Sports, Ms. Teya. Etong at National Capital Region muling dinomina ang palarong pambansa 2026. Itinanghal na overall champion sa ika-9 na pagkakataon. I-detail mo balitang yan. Millie Borja. Millie. Muling inangkin ng National Capital Region ang overall championship sa 2026 palarong pambansa na ginanap sa Caraga para sa kanilang ika-19 na general title. Namayagpag ang NCR sa kabuuang 91 gold medals, 71 silvers at 71 bronze medals para sa total na 233 medals sa pagtatapos ng kompetisyon noong May 30 araw ng Sabado. Muling pinatunayan ng Metro Stars ang kanilang dominasyon sa mga larangan ng swimming, athletics at gymnastics, kung saan na magpasulit sila sa 90 gold mark sa ikatlong magkakasunod na palaro. Nauna na rin nakapag-uwi ang NCR ng 98 goals sa Cebu City noong 2024 at 117 goals sa Ilocos Norte noong 2025 na nagpapakita ng patuloy nilang kalakasan sa youth sports program ng bansa. Itinanghal bilang most bemedaled athlete ng 2026 edition ang swimmer na si Patricia May Santor ng NCR matapos makuha ang 7 gintong medalya sa secondary girls division. Nanatili sa pangalawang pwesto ang Calabarzon sa ikatlong magkakasunod na taon na may 55 golds, 50 silver at 60 bronze medals. Nagtapos naman sa ikatlong pwesto ang Davao Region na may 33 golds, 32 silvers at 35 na bronze, na mas maganda kumpara sa kanilang ika-4 na pwesto sa nakaraang 2 edisyon. Nasa ika-4 naman ang Central Visayas, sinundan ng Western Visayas, habang sumunod ang Caraga bilang host region. Ang iba pang ranking ay binubuo ng mga rehiyon mula sa Northern Mindanao hanggang sa Bangsamoro Autonomous Region and Masde Mindanao, kung saan nagtapos sa huli ang Philippine Schools Overseas na walang medalya. Mula sa Mindanao, inaasahan ang pagbabalik ng palarong pambansa sa Metro Manila sa 2027 sa pangunguna ng Quezon City bilang host ng susunod na edisyon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa showbiz sa Ms. Teya. Anak ni OG Diaz na si Gotti, nagtapos sa cum laude. I-detail mo balitang yan, Angelica Cosme.
Proud daddy ang comedian at entertainment columnist na si OG Diaz sa pagtatapos sa kolehiyo ng 22-year-old daughter na si Gotti. Ang dalaga, graduate na cum laude sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas. Maliban sa pagiging cum laude, ginawaran din ito ng Manuel L. Quezon Leadership Award. Ayon kay OG, bago pa man tumungtong sa kolehiyo, goal na raw talaga ni Gotti na maapakyat sila sa stage. Pagmamalaki pa niya, sa murang edad, matalas na raw talaga ang memorya ng anak, kung kaya't nakita na raw nitong for sure magiging abogado o doktor ang dalaga. Sa huli, promise naman ni OG na lagi silang nakasuportang mag-asawa sa pangarap ng anak. Magunita na noong nakaraang taon, proud daddy din si OG nang dumalo naman sa white coat and pinning ceremony ng dalaga. Maliban naman kay Gotti, may 4 pang anak si OG Diaz at kanyang non-showbiz wife na si Georgette Del Rosario. Sina Georgina, Cory, Mira at ang panganay na si Erin na graduate naman sa kursong Culinary Arts. Ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations sa anak ni OG at kay OG na rin. Yes, proud parents yan for sure lahat. Cum laude, proud father. Yes. Padre de pamilya. Yan. At happy 36 wedding anniversary kay ating Mylene and Noble Eman Loyola. Ayan. At maraming salamat daw sa mga doktor ng Calamba Medical Center sa successful surgery ni ating Mylene. At malungkot na mga balita, mga brethren. Si Kuyang Attorney Kalik Makabato ng Pastmaster na Iliga ng Masonic Class number 207 drop his working tools, mga brethren, ayon kay Kuyang Abul Makabato. Tayo po yung nakikiramay. At yan, nga pala, sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang palitan sa dollar, 61.67. Ayan, abay tumataga, kahapon 61.74. Stronger tayo today lahat. At yan ang kabahan natin pala tunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. Balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, alas 5:10. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Surprise!